Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Sa huling pagkakataon, inamin ni Rimulya ang lahat ng kanilang kabalbalan at kasinungalingan. Sa isang mahabang salaysay, isiniwalat niya ang bawat detalye sa sabwatan nila ni Kuting. Matagal nilang pinagtakpan ang kanilang mga maling gawain. Ngunit sa huli, wala siyang nagawa kung di aminin ang katotohanan. Ang bigat ng konsyensya ay tila hindi na niya kinayang dalhin, kaya't nagpasya siyang isiwalat na ang lahat bago ito mategi. Sa kanyang pag-amin, napakaraming kasong may kinalaman sa kanilang sabwatan ang nabunyag. Ang mga tao na minsan nilang naloko ay nagulat, ngunit naramdaman ni ng katarungan. Tila natapos ang panahon, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para sa pansariling interes. Dahil sa kanyang pag-amin, nabulgar ang malalaking katiwalian at kabalbalan na ginawa nilang magkasabwat. Ang mga otoridad ay agad na nagpatupad ng mga kinakailangan hakbang upang bigyan hustisya ang kanilang mga biktima. Malangkot man ang sinapit, naging daan ang kanyang pag-amin upang magkaroon ng kaliwanagan sa mga taong matagal nang nagdurusa. Ang kanyang mga huling sandali sa mundo ay puno ng pagsisisi at pagnanais na kapatawaran. Ngayon ay tila natapos na rin ang kanilang kasaysayan ng pandaraya at panlilinlang. Sa wakas, natamo ng lipunan ang hustisyang matagal nilang inaasam. Kilala natin itong si Rimulya na talagang pinagtatakpan niya itong si Kuting ng Norte. Ngunit ngayon nga ay malapit na siyang mategi at mawala sa mundo, ay talagang inamin niya na ang lahat-lahat. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. I think 2017 siguro, I forgot. Anyway, syempre yung mga chika-chika na mga Pilipino, oy, manang, o mother, o ganun, mag-apply ka sa ganito kasi nga oldie na yung nanay ko, pero nakapagtrabaho pa siya. Hanggang nagtatrabaho pa siya, hindi lang lagi-lagi, pa konti-konti. Mag-apply ka sa ganito kasi makakuha ka ng ganito, ng ganyan, ng ganun, ng benefits, chuchu. Green card pa lang siya. Sabi ko sa mother dear ko, mother, hindi ka ma-approve dyan. Sabi ko ganun sa kanya. Kasi dependent kita, hindi ka ma-approve dyan. Yung mga na-approve lang dyan, yung low income, ganyan-ganyan. Hindi, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Excuse me. So, pinagbigyan ko lola mo. Pumunta na, sinamahan ko. Syempre, nahanap yung tax return. Di ba, legwak. Sabi ko sa inyo, sabi ko sa inyo, hindi ka ma-approve dyan. Kasi, ang ibibase na income, yung income ko. Hindi naman kung kaninong income kasi dependent kita. So, wala siyang government whatever na binigay sa kanya. So, hindi ko alam kung itong mga ibang lahi, paano sila talaga nakakakuha. Diyan galit si President Trump kasi yung iba dyan nakikipagpuna, may mga kasabwat, ika nga. I don't know, hindi ko alam kung paano sila nakuha ng kasabwat, pero ako kasi personally, wala akong idea kung sino yung mga sasabwat. Diba? Pero kami talaga, yung mother ko talaga, ligwak sa ganyang government ayuda. Wala siyang ayuda, kaya ako ang umaayuda. So, yun. Di ba? May ano dito, magtanong nga kayo dyan mga palangga. Pag green card, mag-file na kayo ng citizenship, sabi ni Jane. No, may requirement kasi yan palangga, ang green card. Kapag green card ka, na nakuha mo, kung saan mo nakuha sa pag-aasawa, sa anak mo, sa tatay mo. Kapag ang green card nakuha mo sa anak mo o sa tatay mo, you have like 3 months before na 5 taon mo na nakuha yung green card mo, pwede ka nang mag-file ng citizenship. Pero pag nakuha mo naman coming from marriage, let's say sa January, let's say sa January 16. Okay, sa January 16 o let's say January. Okay, ikaw ay magiging 3 mali. 3 years, tama ba? 3 years mo na nakuha mo yung green card mo kung galing sa marriage. So,
ibig sabihin, ngayon pa lang, ano ba ngayon, November, pwede ka na mag-file. Kasi mayroong 90 days before ng ika-3 taon mo kung galing sa marriage or 90 days ng ika-5 years na nakuha mo yung iyong green card. So may mga ganon. It's not really complicated, pero kung babasahin mo, madali lang yun. So hindi ka pwede na green card ka ngayon, apply kang citizen. Hindi ganon. May mga time yan. Alright? So ngayon, mga palangga, unfair ang Amerika, Pinas. Okay. Ito, basahin natin. Totoo yan palangga. Dahil nung under Biden, yung walang work, mas nakakuha ng benefits dahil kay Biden at Kamala dahil supported nila mga illegal. Sabi ni Marisa Gutierrez, oo nga, nagtataka nga ako, madam. Hey, kaya sabi ng nanay ko, kasi siya yung nanay ko, active yan eh, palakad-lakad lang yan dyan eh. Sabi niya, yung kakilala ko na Mexican, kilala ko na ganito ganyan, nakakakuha sila. Bakit ako hindi? Ay, bay malay ko, hindi ko alam. Huwag ka na pumasok dyan sa mga nila, hindi natin alam yan. Sabi ko, we tried already. Pero anong sabi? Hindi ka pwede. Sabi ko sa kanya, hindi ka pwede. Ganyan. So, hindi ko alam yung nila, anomalya nila palangga. Hindi ko pa pinasok yung nila, yung mundo nila. Hayaan mo pag may tama ko, pasukin ko yung mundo niya. Sabi ni Robert Andal, thanks for sharing your journey in life. And it also happens or kalakaran here in the Philippines. Pag di ka sip-sip at balimbing at may crab mentality, to hell with them all, sorry to say. Yes, Robert. A mother ko is 83 years old, just recently acquired her U.S. citizenship after holding a green card holder for 8 years. Sabi ni Lorena Cabral. Yes. Iba-iba kasi. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 years ay nanay ko, pero green card pa rin siya. Ayaw pa niya mag-file ng... Hindi, we're in the process actually. Wala, hindi naman siya nag-asikaso. Kami nag-asikaso eh. Alam mo yan. So anyway, sila lang ang kumikita, yung mga nasa government. O sige, balikan natin yung sinabi ni Babes Romualdez. Okay? So umuwi na daw kayo. Paano niyo pag umuwi itong 300K, let's say 300K na mga illegal, not only illegal immigrants, yung mga turista pa dito o mga estudyante katulad ko dati na nagbabaka sakali, pag umuwi kayo sa Pilipinas, kaya ba kayo bigyan ng trabaho ng bangag na administration? Hindi. 'Di ba? Nagsasalita lang sila dito kasi anti-Filipino sila. They don't care about you. So, sip-sip lang sila sa gobyernong ito. Huwag kayong mag-alala, tayo ang magpo-forward ng mga ebidensya kung gaano kabangag si Marcos Jr. As long as mas minoproseso kayo, huwag kayong kakabahan. Wala pong budget ang Amerika na magtalaga na mga mga ICE or yung mga authority na isa-isahin kayo lahat na naglalakad sa kalye na ganyan. Wala pa namang batas na ganun eh. Na pwede kang isa-isahin, di ba? Isa-isahin kayo sa bus, yung mga ganyan dati ng mga sinasabi. Wala namang ganun. Kahit nung 4 years na wala namang ganyan na isa-isahin. Talagang ang tinutuligsa talaga niya is mga kriminal. Kasi pag pinauwi lahat, yung mga working, okay? Yung mga working immigrants dito, yung iba kasi may mga hinuhold talaga ng mga posisyon, they're waiting for their papers and everything, mapipilayan din ng Amerika. Pero ang nakikita ko talaga, ang tina-target talaga is mga kriminal. Ba't ka matatakot kung di ka kriminal? Di ba? Kriminal ka ba palangga? Huwag ka matatakot. Ano daw? Ang sabi ito. Sabi ni Nong Kelsan, sagutin natin yan. Ikaw, Maharlika, kasama ka uwi kahit na legal ka. Unang-una, okay? Unang-una, mga palangga, legal ka, hindi mo alam ang batas. Okay? Alam mo, mga kababayan, itong mga palangga natin na basta-basta lang nagko-comment, kayong mga Pilipino dyan, umuwi na kayo dito, ganyan-ganyan. Masyado lang kayong inggit. Diba? Na hindi kayo makakuha ng visa application pa lang. Masyado kayong inggit sa ating mga kababayan na nakakapasa sila kapag nag-apply sila ng kahit tourist visa or whatever visa. Huwag kayong ganun. Let our kababayan kung ano yung battle na gusto niya. Kung gusto ba niya na mapagka-TNT, problema niya na yan. Hindi mo siya pwedeng utusan. Kahit saan, sa Japan, sa Europa, hindi mo pwedeng lahat kayo umuwi kayo katulad ng ginagawa ni Romualdez. Baka tayo nananawagan tayo, hoy bangag, tumigil ka na sa kakasinghot mo, sinusunod ba tayo? Bangag, adik ka,
Huwag ka na magnakaw. Sinusunod ba tayo? Tapos kayo susunod dito sa mga ulol na ito? Akala mo ang gagaling? Bakit yung mga illegal Chinese citizens sa Pilipinas? If they're really concerned about the law, okay, na sinasabi ni Bangag Babes Romualdez, bakit nakakakuha pa ng birth certificate ang mga Chinese, ang mga Indians at kung ano-ano pang lahi sa Pilipinas? Kung itong bangag na ito ay sumusunod sa batas kasi sumisip-sip lang kay Trump. Sumisip-sip na kunyari sinusuportahan nila ang polisiya ni Trump. Pero mga yawa kayo, ulit-ulitin ko, makakarating kay Trump ang pagiging adik ni Bangag. Huwag kayong sumipsip dahil kaming mga Pilipino, kahit saan man naroroon, i-email namin ang authenticated, lalo na ako, nasa akin yung dokumento, authenticated na pagsinghot ni Bangag Jr. Imbes na tulungan nyo ang mga Pilipino dito sa Amerika o sa iba pang, let's talk about America, na maraming displaced din ng mga Pilipino dito na hindi ninyo tinutulungan. Bakit? I'll tell you another story, nakwento ko na to. Meron tayong kababayan dito na tinulungan ko, na interview ko yun eh. Di ba? Lumapit yun sa akin dahil battered wife. Binubugbog ng kanyang asawang Amerikano. Green card siya, meron siyang anak. Okay? Nandito na siya ngayon. Ang ganda ng story nito. Nakilala niya yung jowa niya, kung tama ang pagkaalala ko, sa Pilipinas. So, dinala siya dito. So, fast forward, dinala siya dito, kasama yung anak niya. Pagdating dito, binubugbog siya kung ano-anong, nakulong pa nga siya eh. Dahil pinagbintangan siya ng asawa. Basta masalimuot, na-interview ko si Palangga. Alam mo, dahil na-displace siya, wala siyang pera, nung time na yon, dahil talagang wala siyang kamag-anak. So, buti lang nakita niya si Palangga Maharlika. Inilapit ko yon dito sa konsulado, Philippine Consulate sa LA. Mga kababayan, ang sabi sa akin ng dating mga kakilala natin doon sa Philippine Consulate, may budget pala yung mga may binabudgetan kahit nasa Amerika, yung mga displaced nating mga kababayan dito sa Amerika pag kailangan ng tulong. Pero bakit hindi nabibigay yung budget na yan? Alamin nyo nga yan, may lawyer ba dito? Kasi sinabi yan sa akin eh. Bakit hindi na ibibigay yung certain budget na yan sa mga Filipino na nandito sa Amerika? Kasi binubulsa ng mga walang iya. Sinabi yan sa akin ng mga kaibigan natin dyan sa Philippine Consulate na mayroon. Kasi nakakuha si Palangga, yung friend ko, ng $2,000 US. Check yan. Binigay sa kanya. Kasi display siya. Sabi ko, kailangan ng tulong natin. Itong babaeng ito, kailangan ng tulong. Ganito, ganyan, ganun. So sinabi niya sa akin na, oo, buti na lang, mayroong certain budget para sa atin. Pero pag lumalapit kayo sa mga konsulado, tinutulungan ba kayo? Kapag na battered wife kayo or something, o kung ano man yung mga issue ninyo. Wala. Kasi yung mga tiwali dito sa Philippine Consulate, hindi man lahat, mostly, okay, ay binubulsa nila yung budget na yan na supposedly sa inyo yan o sa inyo na mga Filipinos na dito sa Amerika na nakakaranas yung hindi pa US citizen or hindi pa green card. Okay? Kasi pag green card ka na, ano ka na ng gobyernong Amerika. Pero yung mga lektorista o TNT o nawala ng status and everything, basta Filipino citizen ka, okay, ay pwede kang tulungan. Ulitin natin, kapag green card ka, pwede kang lumapit sa gobyerno ng Amerika. Pero pag hindi ka pa green card, like estudyante ka, may tutulong sa'yo dapat dyan sa Philippine Consulate. Pero sa ngayon, aywan ko sa inyo, yung mga displaced dyan, natulungan ba kayo? Wala. But again, mga kababayan, ang bottom line ng pinag-uusapan natin, sinisindak kayo ng bangag na administration kasi what? Sumisip-sip kay Trump. Okay? Anti-Filipino. Walang pakialam sa inyo na magutom yung mga anak ninyo, walang pang tuition fee and everything. Buti sana kung pag-uwi nyo doon ay mayroong trabaho. Sabi nga ni Attorney Vic kanina sa Dumaguete, di ba? Ang isa sa mga gagawin ng mga panukala o mga pangarap niya sa inyo na pwede niyang gawin ay protektahan yung mga Filipino, not only OFW, kasi ang mga Pilipino
saan man magpunta, mapa-Japan, Hong Kong, kung saan mang panig ng mundo, umaasenso kasi merong oportunidad. Umaasenso, nakakabili ng bahay, nagiging bonggang-bongga kasi may opportunity. Alright? Sa Pilipinas, pauwiin nyo, walang opportunity ang mga Pilipino o illegal o whatever, TNT, bilog, kung ano man ang tawag nyo dyan sa mga Pilipino abroad. Okay? Pauwiin ninyo, walang opportunity. Why? Kasi ninanakaw ng gobyerno ni Bangag Jr. Well, we're talking about the administration now. Ninanakaw ng mga hayop na yan. Kaya dapat nga ay talagang, sabi nga ni Attorney Vic, napanood ko siya, na yung plunder, kasi ang plunder sa batas ngayon ng Pilipinas, 50 million up considered as plunder. Diba? At sabi ni Attorney Vic, yan ang isusulong niya na ang plunder bababaan sa like 5 million ba, Pam? 5 million na ninakaw, 5 million pesos na ninakaw mo, that will be considered as plunder, then pwede ka nang gurgurin. So, connect-connect itong pinag-uusapan natin, mga kababayan. Uuwi ang mga TNT. Let's talk about TNT dyan sa Pilipinas, dito sa Amerika. O ano, bibigyan ba ng trabaho? Hindi. Walang makukuha trabaho. So, maaaring makrung-krung yung mga kababayan natin, maging addictus kasi depressed ka wala kang papakain sa pamilya mo o mabuang ka. So burden pa rin yan, hindi, not burden problema pa rin natin ng Pilipinas. Pero ang punot dulo ay yung korupsyon. Kaya walang opportunity sa inyo dahil ninanakaw ng mga putang ina mga politiko katulad ni Abante, ni Kimbo na nag-show off ng kanilang mga bongga-bongga, ni Saldico, ni Tambaloslos, ni Bangag, ni Lisa Tanas, lahat silang mga hinayupak sila, bilyon-bilyon. Kaya supportahan nyo yan si Rodriguez. Bakit? At yung mga senador na sumusulong sa death penalty. Kasi once na maisabatas yan, na 5 million considered as what do you call it? Plunder. Diba? Plunder case. At meron tayong gurgor. Gaganda ang Pilipinas. Kasi masipag nga tayo magagaling, matatalino. So uusbong dahil nga, totoo naman na mayaman ng Pilipinas, napupunta lang sa mga kawatan na politiko. Tapos ngayon, yung mga biktima ng mga Filipino dyan na nagbabakasakali dito sa Amerika, okay, na sinasabing they're on waiting for their green card or whatever status nila, papersahin na umuwi kaagad. Ni si Trump na hindi pa nagsasabi na, kayo mga Pilipino, umuwi lang kayo mga Pilipino pag sinabi na ni Trump na targeted na yan, talagang special niya yung special mention niya mga Pilipino. Pero kung galing lang kay Babes Romualdez na sangkot sa pagpaplano against me, mga kababayan, huwag kayong sumunod sa mga bangag na yan. Huwag kayong matakot, gawin nyo yung mga proseso na mga inaantay nyo ngayon pa lang dito sa Amerika. Okay? Okay, sabi ni Toto Marino, Marlica, unahan nyo na. Unahan talaga natin yan, huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Meron ba dito ng mga palangga? Yung mga kamag-anak ninyo? For sure, may mga nanonood sa akin. Huwag kayong matakot. Basta masipag lang kayo dito at yun ang ginagawa nyo yung paraan. Hindi kayo unahin. Walang budget ang Amerika para susugin kayong lahat. Walang budget. At saka hindi lang Pilipino. Ang dami, ilang millions. Google nga natin. How many millions? Yeah, natin. Google lang natin kung ilang million ba ang illegal dito sa US. Okay? Okay, tingnan natin mga palangga. Okay, yes, okay. How many millions? Okay. Okay, tingnan natin. Illegal in the US. In the US. Tingnan natin kung anong sagot. Ay, nako. As of recent estimates daw, 11 to 12 million undocumented immigrants living in the United States. That's 12 million. At ilang porsyento lang tayo dyan, kakaperanggot. Sabi ni Viper, 11 million. Sabi ni Facebook user, TNT, well, mga TNT kriminal. Kung hindi kayo kriminal, huwag kayo matakot dyan. So, may puso yan si Trump. Pro-life yan Diba? Very conservative. Hindi siya, lagi naman niya sinasabi. Mga Asians na magaling, pinupuri naman niya.
alam mo galit lang talaga siya sa kriminal. Yung mga dito, yung mga naggagang pa, tumawid na nga sa border, yung mga putang inang yan, nag-aakyat bahay gang dito. Bira lang sa Pilipino ang gumagawa ng ganyan. Ang gumagawa lang ng nagnanakaw o talagang adikto, si bangag. Diyan mismo sa Malacanang, mga bangag. Oh, di ba? Kaya huwag kayong matakot. Sabi dito, yeah, 11 to 12 million. Basta gawin nyo lang yung mga, yung pathways kung paano nyo ayusin inyong mga papers. Sabi ni Madam Dina, ay nako, TNT din ako noon. Oh. Noong panahon ba ni Trump, sinusog kayo? 4 years ago na. Hindi naman nagbago yung stand niya, yung policy niya about illegal immigrants. So, dapat pala noon, nasusog na kayo. Marlica, sana matanggal na ang EDCA, sabi ni Pedro Roque. Exactly, mga palangga. So, let's talk about this, yung mga plunderer sa Pilipinas. So, you know that already, ha? May tanong pa kayo tungkol sa immigration. I'll try my best kung masasagot ko based on my experience lang, palangga. Sabi ni Hans, may sister ako sa LA, akyat bahay. Ano? Sabi, may sister ako sa LA. Naakyat bahay. Akala ko akyat. Sabi ni Hans, may sister ako sa LA na akyat bahay 2 months ago lang. Grabe. At ang mga nang bibiktima, it's sad to say, mga illegal immigrants, not Filipino. I'm not gonna say kung anong lahi na lang. Hindi Pilipino ang nag-aakyat bahay dito. Mahal tayo, alam mo yun, mahal tayo ng gobyerno dito, believe me. Kasi based on statistics, magagaling talaga. Totoo magagaling ang Pilipino. Masisipag talaga yan. Huwag kayo matakot dyan. Now what? Sabi ni Prophet Saju, Trump chosen by God to restore, ilapit uli ang Amerikano sa Diyos. Oh, I hope nga. Kasi parang mga walang Diyos yung iba dito eh. Okay, hindi. Pati dito sa UAE, ang tataray, sabi ni Jessica Said. Yung mga immigration, what do you call it? Sa Philippine Consulate Palangga, yung pinag-uusapan natin dito. Dito sa Norway, pag may on-process kang papers, hindi illegal. Yes. Ngayon, pag-usapan natin itong plunder na sinusulong ni Attorney Vic, mga kababayan. So this is really good. At natuwa ako nung kasi hindi namin ito napag-usapan ni Attorney Vic nung in-interview ko siya, hindi ko natanong. But at least isabi yun na dyan sa Dumaguete na isusulong nga niya itong paggugurgur sa mga plunderer katulad ni Marcos Jr., katulad ni Tambaluslos, lahat yung mga hayop na yan. Diba? Ang sabi ni Attorney Vic na pinag-isipan niya, may mga nagtanong sa kanya na hindi ka ba nagdadalawang isip dyan sa isinusulong mo dahil baka gamitin nila yung salita na inhuman o hindi makatao. Diba? Hindi makatao yung gurgur na yan. Ang sabi nga ni Attorney Vic, bakit? Yung pagnanakaw ba ng pera ng bayan ay makatao? Yun ang hindi makatao. Kaya ako, support ako sa lahat. Pero hindi lang yung magngangal-ngal ngayon. Suportahan natin yung mga talagang mararamdaman mo sa puso nila na gusto nilang gurgurin sa ngalan ng batas ang mga plunderer, mga kawatan ng pera ng bayan. Kapag merong gurgur, not only yung kawatan, yung mga heinous crime and pulburon na favorite ni Bangag. Yan kaya dapat sila, kung may gurgur tayo ngayon, nagurgur na lahat yan. So yan ang suportahan natin na kapag na-convict lahat ng mga, no wonder, ang mga politiko, nagpo-flaunt, nagsa-show off sila ng kanilang mga material na possessions na galing sa inyo kasi walang gurgur. Kaya mga kababayan, sabi na Attorney Vic dyan, through legislative proposal, ay isusulong na yan. Kaya tuwang-tuwa ako nung narinig ko yun na I hope talagang may batas at i-push yan na ma-reinstate ang gurgur penalty at maipasayan para yung mga putragis, mga walang hiyang kawatan, mga plunderer lahat yan sa Kongreso, Senado, sa Malacanang, Mayor, Governor, ay magurgur na silang lahat. Yan dapat ang mga leaders na sinusuportahan natin at abangan ninyo. Kayo dyan ng mga, let's say, vloggers, pag may na-interview kayo ng mga tatakbo ng Congress, yan ang itanong ninyo kung pro-death penalty ba sila. Diba? Kasi yan ang nagdudulot, mga palangga, ng
bagsak ng ekonomiya yung mga pagnanakaw na yan. Kaya tayo hindi makausad-usad sa Pilipinas dahil sa mga kontrobersya na mga plunderer. Yung mga controversial plunderers. Sino? Mag-comment kayo dyan. Ano daw? Or senator ako. Attorney Vico Rodriguez and Kong Marcoleta. So ngayon, mga kababayan, na sinasabi ng mga anti-human rights yung mga hinayupak na yun, hindi naman yun makatao. Ganyan, masyado namang harsh yung punishment ng paggurgur ng tao. Putang ina. Yung pagnanakaw nila, hindi ba harsh yan? Sa bawat pagnanakaw nila, ilang bata ang namamatay sa ospital, ilang matanda ang nabibigyan ng healthcare service, ng mga naggamot, ng kalinga dahil sa pagnanakaw yung mga yan. Tapos poprotektahan, kaya wag kayong boboto ng mga politiko na ayaw suportahan ang gurgur penalty. Kasi para makalaya ang Pilipino sa korupsyon, makalaya ang Pilipino sa pulburon, gurgur ang daang way. Gurgur ang, sabi nga ni Attorney Vic, dapat bigyan ng pangil ang batas. Kaya nga isinusulong din niya yung instead of liquidation by mere certification ng mga pondo ng gobyerno, dapat yan ay ipaliwanag nila, itemize kung saan napunta yan. Dapat talagang maayos yung auditing. Pero ngayon, sabi nga ni Attorney Vic, di ba? Ngayon, saka marami namang mga abogado nagpapaliwanag dyan, na ngayon kawawa, talong-talo ang Pilipino kasi, what? Yung budget nila, billion, tapos hindi sila magpapaliwanag. Ayan, nagastos ko na yung 2 billion na yan. Parang ganon. Nanita o Banana, thank you palangga. Hindi sila nagpapaliwanag. Tapos tayo, yung mga taxes ninyo dyan sa Pilipinas, sinisusog ng mga walang hiyang mga bangag na ito. Tapos sila, yung budget nila, ayaw nilang magpaliwanag. So dapat dyan, gurgur yan mga palangga. Dapat, sabi ko nga di ba ano ba sabi ko sa inyo, kung ako maupo dyan, bangin penalty ang ibibigay ko. Buti nga si Attorney Vic, ibababa niya lang yung threshold from 50 million considered as plunder, ibababa niya sa 5 million. Ako hindi. 100,000 lang, putang ina, shoot ka na sa bangin. O utod initanan-tanan, O lahat na yan, utodon ko. Tignan nyo lang. Di ba? Kasi once na mayroong pangil ang batas, hindi na magpo-flaunt si Kimbo. Sino pa? Si Abante. Lahat ng mga magagarang kotse. Saan kumuha ng pera yung mga hayop na yan? Si Tambaluslos. Ang pamilya ni Bangag. Ayan, kita nyo yan. Recorded naman yan sila sa buong mundo. Hindi sila mabitay-bitay. Di ba? Hindi mabitay-bitay o magurgur-gur yung mga hayop na yan. Kasi napaglalaruan nila ang batas. Kailangan maging accountable ang mga inayupak na yan, mga palangga. Dapat talagang magkaroon ng pangilang batas para yung mga Pilipino sa Amerika na sinasabing uuwi, makauwi na dahil wala pong pinakamasayang mamuhay sa sarili mong bayang tinubuan. Yan yung totoo. Kaya lang lumalayo sa mga OFW dahil yung mga para sa kanila, mga proyekto, livelihood program na para sa kanila, ninakaw ng mga buwaka ng inang politiko, pinambili ng Mercedes, ng Chanel, pinambili ng kung ano-anong mga kajotahan na mga designers, mga kababayan. So I hope, ito na naman tayo. Itong parating na, election na to, di ba? Mamili na lang kayo ng matino. Pero ako talaga, gusto kong mawala na si Bangag Jr. dyan sa kanyang pwesto. Dahil sobra ng ginagawa ng walang hiyang yan. Meron ba dito mga Pilipino? Bagong batas ni BBM, WPS, GAMS lang, wala pa rin. Correct. Tama ka sa bangin, sabi ni Percy Lapid, sabi ni Pedro Roque. Sinabi ba niya yan? Yan, tulad na ni Percy Lapid. Tignan mo, yung gumurgor sa kanya. Nagpagurgor dyan, mga bangag. Mga aliporis ni Bangag, nila Bonjing. Nila Lisa Tanas. Sabi ni Blue Star, lola ko na deport galing Borneo way back 2008 kasi walang document. Sumakay lang sa bangka galing ng Zamboanga. Sa Borneo, talaga?
Asan na lola mo ngayon palangga? Kahit piso, basta nakaw sa pera ng bayan, kailangan parusahan. Sabi ni, tama ka, Elizabeth Baguio. Dapat nga, Attorney Vic, not 5 million eh. 5,000. Wala nang magnanakaw. Siguro lahat ang ganda-ganda ng Pilipinas. Kung merong ganyan, kung 5,000 nagnakaw ka, gurgur ka na kaagad. Parang siguro hindi nagagalaw yung mga yung mga politiko, matakot na talaga sila eh. No? Tama ka. Dapat talagang parusahan na lahat yan. Ma'am, I've suspected since last year that Babes is being utilized against you since he's assigned there in the US and part of their mafia team, sabi ni Facebook user. Palangga, akala niya hindi ko alam yung plano ng mga putang inang yan, ha? Alam ko yan. One day, bubukayla kita. Gago ka, Babes Romualdez. Akala mo hindi ko alam, ha? Ginagamit mo ang kapangyarihan at ipapadala ko kay Trump. Yung kapag sabuatan mo, ipapadala ko ngayon pa lang. Umanda kang hinayupak ka. Ferdinand Dolosa, organic chicken lay brown egg po, madam. Magkano isa yung nabili mo, Ferdinand, na organic chicken? Kasi kumasya ba yun? Parang konti lang yung binigay ko, ha? Ilan? Magkano ba yung isang organic chicken? Palaguin mo yung manok mo, reregaluhan ulit kita ng manok. Basta nakikita ko lang na productive. Kasi meron akong binigyan eh. I'm sorry. I have to say this. Kasi binigyan ako ng 10,000 pa lang ka. Maliit nga lang binigay ko sa'yo. Ang sabi, magbininegosyo daw. Ni isang negosyo, wala ako nakita. Hindi ko to kamag-anak, ha. Kaya malungkot din eh. Kapag nanghingi kayo, alam mo, sabi ko nga sa inyo, masarap magbigay sa taong nagsusumikap. Kahit sa 1,000 lang yan, pag kaya mong palaguin yan. 100 per piece? Bigyan ulit kita.